Magandang buhay mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa ating pong mga kasamang magsasaka. So ang pag-uusapan po natin ngayon at ibabahagi ko sa inyo ay itong tungkol po sa mga variety na palay na itinatanim na ngayon, ano? So ito po yung tungkol sa mga varieties natin na may katamtaman at matibay sa sakit na bacteria leaf blight o yung BLB, ano po. So para po 'pag po may mga bago kayong variety o na itatanim at gusto nyong malaman kung matibay ba siya sa sakit na BLB, so pwede nyo po itong maging reference. So ang pinakahuling variety po na na-check ko dito ay yung Insect RC 590. So yung mas hihigit pa dun, hindi ko pa po nache-check ang characteristic. So okay po ano, so para po sa irrigated o may patubig, so ito po yung mga variety na puwedeng itanim sa may patubig na lugar na matibay sa, bacterial leaf blight. So, para po sa yung matibay, yung resistant, wala po akong nahanap na matibay, resistant variety para sa bacterial leaf blight. Pero nakahanap po ako ng katamtaman ang tibay o moderately resistant, ano po. So, dalawang variety muna, so Insect RC 442 at saka Insect RC 508. So yung katangian po nung Insect RC 442, ang average yield niya po 6.1 tons per hectare, ang maximum 10.8 tons per hectare. So ang maturity, ang paggulang niya 113 days matapos na isabog. Ang height niya 103 centimeter. So matibay siya sa blast pero moderately resistant sa BLB. Ano po, 'yan. At yung isa pa ho, ay yung Insect RC508 na may average yield na 6 tons per hectare at, sa sabog tanim naman ay 5.8 tons per hectare. At sa maximum naman na transplanted ay 10.4 tons at, 10.8 naman sa, direct seeded ano, ang maturity date 110 at 105 naman sa, sabog tanim, 'yan yung so ang next po natin na katamtaman ang tibay ay yung Insect RC510 at RC512. Yung pong 510 ang katangian po nito, ang average yield sa lipat ay 6 tons, sa sabog tanim naman ay 5.8 tons per hektar at sa maximum na ani, sa lipat tanim 10.4 tons at, sa sabog ay 10.8 tons. Ang maturity niya ay inaabot ng 110 sa lipat at 105 days naman sa, sabog tanim. At ang reaction to pest naman po ay moderately resistant sa blast, BLB, BPH, and green leaf hopper. Susceptible sa tunggro at shet blight. At yung isa naman, Insect RC512, ang average yield nito ay 5.6 sa lipat, sa sabog ay 5.6, maximum yield ay 10.2 sa lipat tanim at sa sabog naman ay 10.1. So ang maturity date transplanted 113 days sa lipat, sa sabog tanim pala ay 105 days. So moderately resistant to blast, stem borer, BLB, BPH, and green leaf hopper. Ano po? So ito naman po yung mahina o susceptible ano sa bacteria leaf blight pagdating sa irrigated condition, so may patubig. Insect RC 140, 144, 156, 224, 226, 300, 360, 398, Insect RC 400, 436, 438, Insect RC 440, Insect RC 506, Insect RC 514. Ano po? So yung pong mga variety na hindi po nabanggit ko, hindi ko nabanggit sa matibay, katamtaman ang tibay at mahina, ibig sabihin po yung mga variety na yon ay puwedeng tamaan o hindi. Ano po, nasa pagitan sila ng puwedeng tamaan o hindi.
yung mga variety na hindi ko nabanggit sa may patubig po. So ito naman po yung mga variety na makikita ko ang reaksyon ng, sa sahod ulan ano po, sa rainfed naman. So number 1 po yung matibay sa, BLB o sa resistant. Number 1 po yung RC428, 'yan. NSEC RC596 at NSEC RC598. So itong tatlong variety ito, matibay kung itatanim niyo sa sahod ulan. So ito pong mga 'to ay yung 428, ang average yield 3.5, ang maximum yield 4.9 tons per hectare, ang maturity date ay 107 days, ang height ay 97 centimeter. Yun namang NSEC RC596, ang average yield 3 tons per hectare, maximum yield 4.8 tons per hectare, ang paggulang o maturity 113 days after seeding, ang taas 93 centimeter, at yung isa naman RC598 ay may average yield na 3.1 tons per hectare, ang maximum yield na 6.1 tons. May maturity date na 118 days after seeding at may taas na 90 centimeter. So mapapansin niyo po itong mga palay na ito yung mga variety talaga na dapat itinatanim po sa sahod ulan. So resistant po sa BLB. Okay, tuloy po tayo. So ito naman po yung katamtaman, ang tibay moderately resistant na mga variety na itinatanim sa sahod ulan. Una, kasunod pala, Insect RC474. Ito pong 474 na ito, average yield 3.2 tons per hectare, maximum yield 4.5 tons, maturity 116 days after seeding, ang height niya 89 centimeter. Ang kasunod po, Insect RC476H. So may mga H po ito sa huli. Ibig sabihin po ito ay mga hybrid variety na pwede sa sahod ulan. Yung 76H ay average yield 3.6 tons, maximum 4.7 tons per hectare. Ang maturity days po niya 113 days after seeding at height na 93 centimeter. At yung isa po ay yung Insect RC478H. So hybrid pa rin. Average yield 3.8 tons per hectare, maximum yield 5.8 tons per hectare, maturity date ay 113 days after seeding at merong height na 97 centimeter. Mapapansin niyo po ito pong mga sahod ulan mababa ang average yield. Tama po 'yun dahil ang average yield lang po talaga kapag sahod ulan ka 3 tons. So kapag tumaas ka pa do'n ay magaling ka na hong magsasaka. So ito naman mga variety natin na ito ay mga bagong variety. So talaga pong sila'y lumalaban na rin para magbigay ng mas mataas na ani. So ito naman po yung mga variety o mahihina or susceptible sa sahod ulan pagdating sa bacteria leaf blight. Insect RC192, RC416, 420, 422, 424, Insect RC434, Insect RC472, at Insect RC480. So ito pong mga ito ay mahihina pagdating po sa bacteria leaf blight. So yung pong mga variety na hindi ko po nabanggit dito, ibig sabihin po ng mga variety na pangsahod ulan na yun ay maaaring tamaan o maaaring hindi, nasa pagitan ng pwede at hindi tatamaan ng bacteria leaf blight. So yun lamang po, at kung nagustuhan niyo po ang channel ko ay paki-like na rin po, subscribe and paki-share na rin po. Yun lamang po, and thank you.